Gustong maging pulis ni Nash, yung pamangkin ng police officer na nagmamay-ari ng baril. Kaya daw ito nakiusap na siya ay madala maisama sa firing range at maturo ang bumaril. Ito ang inilahad kahapon ni Attorney at Police Staff Sergeant Arla Ray Pasencia, ang tiyahin ng batang si Nash, yung 14 years old na shooter. Diyan sa San Jose, nangyari noong June 22. Sa harap ito ng committee ni Senador Risa Ontiveros na ipinatawag kahapon, July 1, diyan sa Senado. Ayon kay Police Officer Pasencia, alam mo, habang nakaharap si Police Officer Pasencia diyan sa committee, ay halatang natatakot din at kabado. Ang pagsasagot nga niya ay talaga yung boses niya ay minsan paurong ang boses, talagang grabing epekto sa kanya nitong nangyari. Kung paano siya lulugar, pamangkin niya ang nasasangkot, pati siya nasangkot, pero wala siya magawa. Pinatawag talaga siya para tanungin ng komitiba na may saklaw sa ganitong mga usapin. Committee on Children and Family, ganon, ang committee ni Senator Risa Ontiveros. Ang pagkasagot ni Police Staff Sergeant Arla Pasencia nung tanungin siya ay ganito ang binitawan niya in English. Sabi niya, he wanted to be a police officer and he was asking if I could bring him sa firing range. Yon ang sinabi ni Attorney Police Staff Sergeant Arla Ray Pasencia patungkol sa kanyang pamangkin na si Nash, yung 14 years old na kumuha ng kanyang baril na 9mm at yan ang ginamit pagbaril doon sa mga biktima sa San Jose National High School. Nung tanungin ulit itong si Staff Sergeant Pasencia ng mga senador, na doon si Senador Raffy Tulfo, Senator Risa Ontiveros, Senator Win Gatchalian at iba pa, nandoon sila. So, nung tanungin uli kung ano ang or ilang beses dinala sa firing range itong si Nash, ay sinabi ni Police Staff Sergeant Pasencia na may pag-aalangan pa sa kanyang pagsagot na isang beses lang daw niya dinala, just once. So, hindi ito pinaniwalaan ng committee, lalo-lalo na ni Senator Risa Ontiveros. As a matter of fact, sinabihan si Pasencia na magsabi ka na lang ng totoo. Kasi alam mo, nakita nila na hindi ganon kagaling ang isang bata bumaril at humawak ng baril na isang bisis mo lang isinama sa firing range. Nung tanungin naman siya tungkol sa kanyang baril, kung bakit napunta sa kamay ng bata, ang sabi ni Auntie Pasencia na unlawfully, ibig sabihin, wala siyang pahintulot at ang bata ay pumasok lamang sa kanyang bahay upang kunin ang kanyang baril. Ang kanyang baril naman daw ay nasa loob ng isang locker, isang plastic na locker sa kanilang bahay, at sa loob ng plastic na locker na yon, mayroon pang isang locker na sa loob na plastic din at doon nakalagay yung kanyang baril. Yun ang sabi niya, na sinira daw ni Nash para makuha yung baril. Sa takbo ng committee hearing kahapon ni Senator Risa Ontiveros, may nakita sila na mayroong isang adult groomer. Yung adult groomer na sinasabi ng Tacloban shooters ay tumutumbok doon sa user of 764 network. Ano naman kaya ito? Yung unang lumabas, Gorbax. Ito naman, 764 network. Ang napag-alaman ng committee na ang adult groomer o yung may edad na siyang naghihikayat o nagtuturo
doon sa mga Tacloban shooters ng mga minors ay tumutumbok sa isang user na gumagamit ng 764 network. Hindi ko alam kung ano itong 764 network kasi may lumabas na sa una na Gorbox na computer game. Ito naman ngayon, panibagong 764 network. At ayon sa kanila, sa committee, kanilang napag-alaman na ang 764 network na ito ay binansagan na ng United States as a global child exploitation enterprise. Ito ang dapat sisirin sa investigasyon ng ating mga eksperto sa IT, sa investigation, sa mga online na yan, para matumbok talaga at mapanagot din ang mga taong ito na may kinalaman sa pag-uudyok doon sa mga minor de edad ng pamamaril at nang mabigyan naman din ng hustisya ang mga batang namatay at nasugatan sa San Jose National High School. And by the way, nailibing na yung mga bata na biktima ng pamamaril na ito sa San Jose National High School na nangyari noong June 22, 2026. Hanggang sa ngayon, ay humihingi ng hustisya ang mga biktimang pamilya. May isa pang napatanong, kung walang pananagutan ang mga minor de edad, kung walang pananagutan yung shooter, sino ang dapat managot? Ito yung isang malaking tanong na nakabitin ngayon, na nasa isipan, nasa puso ng mga nanay, ng mga tatay, mga kapatid, kamag-anak, ng mga namatayan at ng mga nasugatan na ang iba ay patuloy pang nasa intensive care unit or ICU ng mga ospital dito sa Tacloban. Aabangan natin ang karagdagang mga update dito, kaya tutok lang kayo dito sa Radyo Avantis GTV para sa karagdagang mga balita.